principles, it is there for a reason. And it is there in order to maintain the rule of law and justice Yan, and tama. for the long run. Asia, kita Brunei, nyo? Darussalam, Taiwan, Japan, China, etc. In other words, we cannot claim something that we haven't really claimed internationally. No? Kung makikinig kay Tariela, talagang buisit lang. Sasabihin niya, sabi niya, pagka dinidepensahan mo yan, maka-China ka, hindi ka maka-Pilipino. I'm consistently, West Philippine Sea is ours. I said that impeachment against Sara Duterte was rigged. It violated the right to due process, therefore unconstitutional, and hindi ako uto-uto di Martin. Yan. Kung may makukulong, may magbabago ba? Oo. Will it change? Ipakulong nyo na si Martin. Yun ang importante. Yun ang... Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ngayon, pahiya ka ngayon, tutasin. Baguhin mo muna ang sistema bago mo pakialaman ang Supreme Court. Makinig ka, Soto. Supreme Court Justice Len Nenen, binasag ang mga senador sa pamumuno ni SP Soto. Buti nga sa'yo. Masyado kasing pakialamero, nagmamarunong-marunong ka, akala mo marunong ka. Iba ang abogado sa abogago. Iba ho, Feeling mo kasi magaling ka na dahil naging SP ka. Ginawan mo lang ng kwento yung pagka-SP na yan eh. Minadaliin nyo lang yung pesto na yan kasi alam nyo na ang gagawin yung playbook. Tapos haarangkada na naman kayo. Saan? Diba? Kaya nyo kinuha yan para gipitin nyo si BP Sara. Ganun lang, simple lang naman eh. Yun yung mga hangad nila eh. Diba? Yun ang mga hinihiling nila sa posisyon na yan. Para saan? Para kay BP Sara yan. Maalis sa pesto at yung mga amo nila ay tuloy-tuloy sa pagnanakaw. Yan lang naman, sabi ni Aling Ledesma. Nakikinig lang naman tayo kay Aling Ledesma. Bakit hindi mo pagtuunan ng pansin yung boss mo? Diba? Yun lang ang pakiusap ng taong bayan. Bakit hanggang ngayon, yung Blue Ribbon Committee, bulag pipit bingi, patungkol dito sa investigasyon, ng mali-malitang pera. Minsan ba pinatawag nyo sila? Nakarinig ba kami ng imbitasyon nyo patungkol sa amo nyo? Meron bang ganon? Parang wala ata kami nabalitaan na pinatawag nyo at inimbestigahan nyo yung amo nyo. Si Balulong. Diba? Hinihiling na ng taong bayan yan, makinig naman kayo. At bakit ba nakikialam ka sa usapin na hindi naman sa'yo, hindi ka naman abogado, hindi ka naman naging political science. Diba? Artista ka, magaling ka sa comedy. Ginagawa mo bang comedy ang mga desisyon ng Supreme Court patungkol sa pagbabasura ng impeachment ni BP Sara? Yun ba yung kinu-question mo? Kaya makakatikim ka dito sa Supreme Court. Kanino? Eto, pakinggan mo, makinig ka. Sa tuwing may mainit na isyu sa politika, laging may isang veteranong politiko na tila gustong magturo sa lahat kung paano gumagana ang batas. Minsan, parang mas kabisado pa niya ang konstitusyon kaysa sa mga hukom na nanumpa para ipatupad ito. At sa gitna ng usapin ng impeachment, muling sumingit ang boses na sanay sa kamera at mikropono. Panahon na siguro para turuan ng leksyon itong si Tito Soto, kung matatandaan kasi mas marunong pa siya sa mga mahistrado ng Supreme Court pagdating sa usapin ng desisyon ng mga ito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa madaling sabi, si Soto ay hindi sumasang-ayon at sinasabing mali, hindi makatarungan, at lumabag sa panuntunan ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang naunang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman, isang grupo ng mga abogado ang naghahanda umanong magsampa ng petisyon sa Korte Suprema laban kay Senate President Vicente Tito Soto III, kaugnay ng umano'y mga pahayag nito na itinuturing na paglapastangan sa hudikatura. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, ihahain ang petisyon na humihiling na ideklara si Soto na guilty sa indirect contempt,
dahil sa mga komentong umano'y lumampas na sa saklaw ng malayang pagpapahayag ng opinyon. Yan. Paliwanag ni Topacio, bagamat pinapayagan ang kritisismo sa mga desisyon ng korte, may malinaw na hangganan nito, lalo na Tama. kung nagmumula sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan na inaasahang magtataguyod ng respeto sa mga institusyon ng Estado. Nakarinig ka, hindi lang kay Atty. Topacio. Mamaya, makinig ka, tutasin, makinig ka. Ang pagka-Senate President, hindi nangangahulugan, oo, ikaw ang mataas dyan sa Senado. Okay, ikaw yung ginagalang dyan. Okay, ikaw yung nagiging leader dyan. Pero hindi mo saklaw ang mga usapin sa desisyon ng Supreme Court. Leksyon ng Supreme Court yun eh. Ano to? Tito Soto, tinuruan ng leksyon ng Supreme Court. Ipapadirect contempt. Agoy. Makokontempt pala ang mama. Hay, nako. Yan, bida-bida kasi. Dagdag pa niya, ang anumang pahayag na maaaring magpahina sa kredibilidad ng Korte Suprema ay may seryosong implikasyon sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Sa ngayon, inaasahang ihahain ng petisyon sa mga susunod na araw, habang patuloy na binabantayan ng publiko ang posibleng epekto nito sa relasyon ng lehislatura at hudikatura. Yan. Samantala, ayon sa legal expert na si Attorney Anthony Ladalvivista, matapos ideklarang labag sa konstitusyon ng Korte Suprema ang isinagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni Senator Tito Soto na ang naging desisyon ng Korte Suprema ay isang umano'y encroachment o panghihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso. Agoy, ito na. Sino ba mataas? Kongreso o Supreme Court? Sino ba gusto niyo maging masunod? Kongreso o Supreme Court? Malabo kasi yung mga pinagsasabi nito ni Tutasin eh. Alam mo, walang panguhugutan na tama. Kasi kayo, pag magbibigay kayo ng mga mensahe o yung mga ibabato nyo sa taong bayan, wag yung sarili nyo lang, wag yung pansarili lang. Dapat, yung pwede mo may paliwanag na maayos, at mayroon kang pinahugutan na galing sa mas nakakataas pa sa'yo, hindi yung papangunahan mo ang desisyon. Kaya ka nadadali. Diba? Makinig ka, Soto. Ito, sabi ni Justice Leonan, binasag ang mga senador. Ngayon, ay may bali-balita pa na papalitan siya ni Miss Lauren Legarda. Baka matuluyan na. Diba? Kasi itong usapin na to hindi hubiro. Constitution, papalitan mo, magtsatsatsya ka. Wow. Sino ka? Yung panggulo nga, hindi naiisipan yan. Ikaw naisipan mo pa. Dagdag pa niya, dahil sa naging ruling ng Korte Suprema, ang impeachment ay mistulang naging isang impossible dream. Sa mas payak na paliwanag, ang sinasabi ni Senator Tito Soto ay ganito. Ang impeachment ay kapangyarihan ng Kongreso, at hindi dapat manghimasok ang Korte Suprema sa kung paano ginagamit ng Kongreso ang kapangyarihang ito. Yan ang akala mo. Diyos ko po. Aral-aral din pag may time, Tsaka magpaalalay doon sa mga magagaling na abogado, hindi yung mga nag-aabuga-abugaduhan lang. At tsaka yung mga circle of friends mo na nagpipiling abogado, wag ganun. Alamin mo kung ano yung, kagaya dito, mabibira ka na naman dito. Sabi dito, binanata na siya eh. Some in the executive and legislative branches. Makinig ka. Our terms have a long-term vista. One that should not be anchored in the result in the political frame. Elected officials, on the other hand, though elected to better represent the interests of their constituents, have often proven otherwise. You know what makes a difficult case? It is not the difficulty in the principles and the law. It is the difficulty in what the result will be. Because we know that if the result favors one politician over the other, we will always get the ad hominem attacks from everyone out there saying, because this is the result, you coddle this person. Whereas in truth and in fact, if you look at the principles, it is there for a reason. And it is there in order to maintain the rule of law and justice and for the long run. Okay. So I guess you also have that feeling
Because once you choose who to prosecute first, sasabihin nila, bakit siya nauna? Hindi ito. So kinakabel nyo yung hinuli ninyo. But in reality, you can only do some things initially and then go to the other. And some cases are more difficult to evolve and develop than the other. So I am confident that you here in the Ombudsman know what I mean. To be appointed allows a modicum of freedom from the current systems. We are given the privilege of thinking long-term and planning reform for the duration of our service, much like the SPJI. In theory, this unique position releases us, or is supposed to release us from the anchor of short-term politics. The office and the Ombudsman and the judiciary are responsible for bringing to justice those who violate the law, ensuring vigilance against abuse of power. We don the cloak as arbiters between the people and the justice system by guarding against impunity. The ordinary person cannot directly go head-to-head against these powers, which is where our duty comes in to tip the scales of justice in favor of the oppressed and marginalized. Doon pa lang, sana naintindihan mo na yung sinasabi ng Supreme Court, lalo na si Justice Leonen. Dapat alam mo yan, ha? Hindi yung nagmamagaling-bangalingan. Kaya trending na trending, pati dito sa persona ng grata. Di ba? Trending ka. Natatakpan na nga issue ni Balulong yung The Big Fish. Hanggang ngayon, wala. Ngayon, kayo naman na nagpa-trending. Sabi rito, SP Soto, ang bagong buwelta ng Chinese Embassy spokesperson versus Senado. Yan kasi ang trending ngayon. Maraming senador na hindi alam kung ano yung mga sinabi nila. Ngayon, nagkakaroon na ng problema. Hindi nila alam. Yung amo nila ando nakipag Chinese New Year. Di napahiya sila. Kaya yung isa si Bendalo, makikipag-areglo na ata o aayusin yung problema. Ikaw din, may sagot ka na naman. Baka bukas sabihin mo na naman, ayusin din to. Nagbubunga ng respeto ang respeto. Ito ang matalim na sagot ni Senate President Vicente Soto III sa mga bagong pahayag ni Chinese Embassy in the Philippines spokesperson Ji Lingpen. Kasunod ito ng pag-adapt ng mataas na kapulungan ng Kongreso ng resolusyon na kumukondena sa mga pahayag ng naturang Chinese diplomat laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Sa panibagong buwelta ni Ji, maring tinutulan at kinundena ng embahada ang aniyay anti-China resolution ng Senado. Paulit-ulit anyang dumudulog ang mga mamabatas ng Pilipinas sa pananakot at intimidasyon laban sa Chinese diplomats. Ayon pa sa tagapagsalita ng Chinese Embassy, sinabi ng mga legislador na kinakatawan nila ang opinyon ng mga tao, ngunit binabaluktot lang naman ang katotohanan at nililigaw ang publiko. Mauntian niya ang nalalaman ng mga mamabatas kung paano gumagana ang diplomasya. Ngunit sila pa ang nanghahamon para pahinain ang mga pagsisikap na mapabuti ang relasyon ng China at Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng galit at konfrontasyon. Pansariling interes lang din anya ang mga nagawa nila kung saan ang naturang kaugalian ay nagpapahiya lang ng kanilang mga sarili. Ewan ko sa inyo, yan yung mga banat nila. Nakala mo naman, aping-api sila. Ang problema, sila yung naapektuhan sa mga binabanggit at sinasabi nila. Taong bayan nga, hindi na naniniwala dito Ilang senador na hindi na pinapaniwalaan ngayon, lalong-lalo na SP, yung virus, yung, si Paul Tu, sino pa? Si Kiko Maching, ang dami nila. Sino nagsabi niya? Alamin natin dito kay Manong Jason sa. Para nang sa ganun matuto sila. Yan. Kasi nagmukha silang mga tanga kahapon sa Senado doon sa debate. Pinagmukha silang tanga ni former Foreign Affairs Secretary Alan Cayetano. Tama. Diba? Pagka senador, tinitingala natin, dapat matatalino. Hindi nag-aaral Parang labas nila parang bobo-bobo nila. Tapos ano pang mga issue, puro diversion Pilit nilang inilalayo yung usapin sa flood control scandal, yung bilyon-bilyon, trilyon piso.
Ang problema, tuwing bumabagyo, katulad ngayon, si Basyang, o di nakita na naman, yung mga sinasabi lang bilyong-bilyong flood control projects, puro sira. Puro wala sa hulog, wala sa wisyo, hindi tapos, walang bakal. So, hindi mo maitatanggi yan, kahit pa sabihin ni Senator Ping Lacson, ang chairman, kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon Committee na safe ka na bongbong, no? Kasi yun ang sinabi niya wala raw kinalaman ng presidente rito. Napakalinaw naman ng pananagutan ng presidente rito dahil lahat ng unprogrammed funds na bahagi nitong trilyon scandal na ito sa flood control project, hindi pwedeng gumalaw o lumabas yan o ipambayad ng hindi pinipirmahan o inaaprubahan ng presidente ng Republika ng Pilipinas. Nagkataon, ang presidente natin, si Marcos. So walang ibang pumirma niyan kundi si Marcos. Pero sabi ni Ping Lacson, wala raw pananagutan yung boss niya. No? Akala ko boss ni Ping, tayong mga halal, no? Tayong Pilipino. Pero apparently, kumbaga parang sa kantsawan sa Senado, boss, safe ka na. Manang Jay, mag-ayong buntag, San Marpeto. Dito po ako, gusto ko lang po na baka kayo'y makakasagot dito po sa naging katanungan ni Congressman Pulong Duterte sa kanyang post 13 hours ago kahapon ito. Basahin ko lang po yung kanyang tanong. Have we really forgotten the trillion peso flood control anomaly or are we being made to forget? Manang Jay, kasi nabanggit mo yun kanina yung diversion na issue. Oo. Kasi, ang daming pinalutang nila. Ngayon, ang pinalulutang nila yung yung conflict sa South China Sea. Yun. Sabi ko nga, balinaw naman wala namang argument dapat dyan, no? Yung South China Sea issue. Pinipilit kasi nila merong West Philippine Sea. Sa totoo lang, kahit saan ka manaliksik of my research, all over the world, there is no such animal as West Philippine Sea. Kasi kahit tumingin kayo sa Waze, sa Google, wala naman nakalagay West Philippine Sea. Tignan nyo yun. Wala. Kaya nagugulat na lang tayo, pinagpipilitan ng mga ugok na atin ang West Philippine Sea. Naku po. Atin ang West Philippine Sea. Ilagay nyo muna sa mapa para mapatunayan. Kaya nga sabi ang usap-usapan, matagal na yang wala. Matagal na yan na, naku. Oo, dahil nung palaging pagpunta-punta ni Trilling sa China, baka napag-usapan na yan doon. Tapos na. Tapos baka, sabi ni Aling Ledesma, ubus na. Tuloy. Ang salitang West Philippine Sea ay inimbento ng Pilipino noong panahon ni Presidente Aquino, no? Benigno Aquino III. They passed hindi ko alam kung ano may batas man yan o kung ano. Ang problema, internal. Yun, Hindi na, pwede, kadali sabihin itong tulay na, itong sapa dito sa pagitan ng mga nanlupain ko, pwede kong sabihin sa river. Pero hindi yun, kasi ang nasa mapa niyan, nakalagay Sakub River. In the same manner, the South China Seas is the only acknowledged name in the world, no? Pag pinipilit natin yung ating yang West Philippine Sea, sa atin nga naman talaga yan. Kasi tayo lang naman ang nagbinyag niyan Tayo lang ang umangkin, but we are really talking of an exclusive economic zone. Tama. But even exclusive economic zone, we need to validate that by coming up with documents and submitting it to the international bodies for acknowledgement, which we have not done yet until now. Yun naman. Kaya ingay natin, kita mo sa ingay-ingay nito mga, lalo na si Tralala, ayan, paliwanag ni Manong Jay, hindi pa kasi natatapos. Usapin kung atin ba talaga o binansagan lang atin ang West Philippine Sea. Hanggat walang nakatala, nasa atin yan, masasabing hindi pa talaga. Kahit sino siguro, sabihin atin ang West Philippine Sea, pangalan. Pero yung
yung sukat, hindi pa kasi nasukat na ba? Oo, tanong natin ulit. Patayan tayo, nagkahamon tayo ng gira. Ayan. Wala naman tayong ginagawang aksyon Tama. para tuluyan talagang maangkin yan. Kasi yan po ay inaangkin din ng mga bansa tulad ng Vietnam, Malaysia, kita Brunei nyo? Darussalam, Taiwan, Japan, China, etc. In other words, we cannot claim something that we haven't really claimed internationally. No? Kung makikinig kay Tariela, talagang buisit lang. Sasabihin niya, sabi niya, pagka dinidepensahan mo yan, maka-China ka, hindi ka maka-Pilipino, paano yan? Mismong presidente niya, si Marcos, sinabi niya, hindi pwede. Di ba? Yung resolution ng Senado. Napahiya. Si Tralala, tararero, tarala, tararero. Pag bida-bida kasi, alam nyo, nagkumukuha lang ng simpatya, nakala babango ang pangalan. Baka may balak siguro maging senador o kaya isang gabinete ng gobyerno. Kasi pag malapit ka na magretiro, wala ka ng kita eh. Di ba? Gagawa ka ngayon ng ingay para mapansin ka. Parang si ano lang yan eh. Si Hayer. Yung na MMDA General Manager. Nagpakitang gilas. Hinuli, kinidnap si Tatay Digong. Ayun, binigyan ng pwesto. Ilang years pa siya. Meron pa siyang kita na 3 years pa. Sa MMDA. Kasi pag napalitan ang presidente, palit na naman. So may 3 years pa siyang kikita. Maraming pera dyan eh. Kaya siguro, ayun na nakitaan. General Manager ng MMDA. Alam na! Nasa gilid-gilid lang ang ano dyan. Nako po! Kaya nga marami nagsasabi doon sa General Manager ng MMDA na yon. From dati 4-star, naging 3-star. Ngayon, star for all. Garbage ata. Naguhukay ng ano eh. Naguhukay ng ano lang. Naglilinis ng estero. Demoted ang mama. Tuloy. Sa madaling salita, maka-China yung amo niya. Puro kalokohan eh. Tapos kahapon, kaya nga ako, nag-post ako ngayong umaga na tungkol dyan sa ECC na yan. Hopefully, mabasa nila Sharon Cuneta, no? Mabasa ni nung byuda ni Captain Barakel at saka ni asawa ni Karen Padilla para nang sa ganun matuto sila. Tama. Kasi nagmukha silang mga tanga kahapon sa Senado doon sa debate. Pinagmukha silang tanga ni former Foreign Affairs Secretary Alan Cayetano. Totoo naman. Napahiya nga. Kaya nga galit na galit ito sa si Kiko Matching eh. Hindi na ata pinakita doon sa live. Off-cam na ata. Pero marami ang nakatutok doon ng mga chismosa at marites. In-upload yun. Hindi ko lang na-save. Nakikipagbangayan si Kiko Matching. Parang aping-api. Naging mukha ka tanga nun eh. Nung dinidibate ka ni Senator Alan Peter. Nagtatanong ka doon sa likod mo. Yung sa likod mo naman, wala ring alam. Paano yan? Sa tingin mo, paniniwalaan ka ng nakakapanood sa'yo kung wala kang maisagot sa banat ni Senador Alan Peter Cayetano. Sabi ko sa'yo, ang pagiging abogado, depende sa personalidad ng tao. Baka mamaya, yung abogado-gaguhan, ay ginagamit lang, pero wala naman pala. Parang latang walang. Ganun lang. Nakita niyo si Senador Peter Alan Cayetano. Kasi naging naging sa DFA siya, di ba dati? Kaya alam niya. Ito kasi si Matching, wow, dagat. Tapos yung gatas, kanin, nilagyan ng gatas ng kalabaw, sinipsip, masarap daw. Hindi pa nga Yun. Baka doon nagkaroon ng problema. Alamin naman natin ang usapin, bakit binanata na ni Congressman Paulo Duterte, sino at sinabing paglilihis mula sa flood control issue. Totoo nga naman. Wala na yung flood control, wala na si Big Fish. Wala na rin yung nag-iimbestiga sa Davao at ayaw imbestigahan ng Ilocos. Ang issue ngayon, West Philippine Sea. Nag-trending si West Philippine Sea, doon nakataon at nagkaroon pa ng bangayan
Sumatotal, yung amo nilang babae na si Palaka, yun, Chinese New Year kasama yung ambassador na binibira nila. Alamin natin ito. Bakit binira na ni Congressman Pulong? Bira. Kinwestiyon ni Davao City Representative Paulo Duterte ang timing ng paghahain ng mga impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Tila paglilihis daw ito mula sa issue ng flood control projects. Tama nga naman. Ang tatlong reklamo laban sa bise ay nasa tanggapan na ng House Speaker at tinaasang may sasalang na sa order of business sa plenaryo. May unang balita si Chino Gaston. Ngayong nakahain na sa Kamara ang tatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at naitransmit na rin sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Inaasang maisasalang na ito sa order of business sa plenaryo. The moment it is done, yung referral to the Justice Committee after matalakay sa Rules Committee, Tigilan then mo kami. pwede na i-refer sa Justice Committee. At Hindi naman ganyan yung sagot mo doon pag bumabatikos ka kay Bonget, kay Junior, di ba? Hindi mo kayang gawin yung ginagawa mo ngayon. Kasi yung ginagawa mo ngayon, matinding pagbabatikos, matinding pag-aakusa, matinding mga reklamo, pero kay Bonget Junior, wala kang ganyang mga kilos. Matindi ang takot nyo, baka kasi mabalik ka sa oblo. Matindi ang takot nila sa kay BP Sara, kaya nagtulong-tulong yung mga Bayad Black, mga, anong pangalan nun? Yung mga akbayan, takbayan, tukbayan, yung mga bayan-bayan ng mga salot na alam lang, ay magkampi-kampihan na pabagsakin ng mga Duterte. Sila yung mga tuta at may mga tali sa liig. Isang kumpas lang ng amo nila ay nangangatog. Kaya tigil-tigilan mo kami. Alam na namin mga gusto nyong mangyari. Mga Duterte lang ang kaya nyong birahin. Ano naman ito? Meron na ipapakitang video sa inyo. Itong natalo sa Maynila, meron naman sinasabi. Ahin ang Malaysia, ang Indonesia. West ang Philippines Indonesia, pa rin. Pinasabog yung isang barko ng China nung sila ay nagpunta ron sa Indonesian waters. Hindi natin sinasabi na magpasabog din tayo ng barko. Pero Indonesia and Malaysia were able to protect their sovereignty as a people. Why can't we? Hindi po ako naniniwala na gagawin po ng napakalaking China na tinatawag nating superpower na patulan ng isang maliit na bansa na katulad natin. Anong gusto mong anong pananaw mo? Anong gusto mong palabasin? Lalabang kayo? Pupunta kayo doon, matapang kayo? Hindi mo sinasabi na makipaglaban. Ano yung tema mo? Gusto po. Magbibigay ka lang ng mga mensahe mo. Sablay pa. Dito ako, Atty. Guanzon. Halong presidente si Sara Duterte. Gusto. Hindi sa gusto ko. But I also said that, I'm qualified to be a political analyst. After all, I was a politician in my mother's womb all the way to now. Unlike some people, I'm saying she's the woman to beat. Look at the surveys, and not only the surveys, kasi Bisaya ako, Karen. Not that I want, but that the people also I mingle with, they all say the same thing. If you hold elections now, VP Sara will win. Palagi mo ba doon sa mga supporters ni Leni Robredo, merong kandidato na pwedeng tumalo sa kanya? Ang gusto ni Risa siya, para daw pag nag-unite daw sila lahat, kasama si BBM, why not? Ako naman parang, alam mo, okay lang sa akin mag-ambisyon kayo dyan eh. Yeah. Pero yung ambisyon nyo na kain suka kayo, I will comment. Yan. Dati, never again sa martial law, I'm consistent. I'm consistently anti-Marcos. I'm consistently anti-corruption. I'm consistently anti-EJK. I'm consistently West Philippine Sea is ours. I said that impeachment against Sara Duterte was rigged. It violated the right to due process, therefore unconstitutional, and hindi ako uto-uto di Martin. And I objected to the way Digong was arrested by General Torre. Sa lahat ng nararamdaman mo, paninindigan mo, ano ang kailangan para bumuti ang bayan? Mag-resign na si BBM. Sabi na same line na, because you have to go to the top of it.
Mag-resign na siya. He will not resign, so he has 2 years left. Kung may pwedeng gawin ang Pangulong Marcos Jr. sa last 2 years niya para mapabuti ang gobyerno, ano po yun? Number 1, lahat ng mga cabinet secretary na may issue, kagaya dyan mga sa customs, mga ganyan-ganyan, tanggalin niya, i-vet ng committee na hindi political, di ba? Isa. Tapos si Secretary Vince Dizon should make true his word na kahit si Sandro Marcos ang investigation, iakyat nila sa ombudsman. Number 3, si Sandro Marcos ipa-resign as majority leader kasi nakakasama yun sa image niya. Isa pa, yung budget na yan. Bakit yung may mga ano pa dyan, mga unprogrammed funds? Para ano pa yan? Yan ang source ng pagdanakaw eh. Kasi yung budget talaga, they use that, Karen. They use that to loot our taxpayers' money. Nakakahiya. We're utang ng utang. Deficit spending kayo, I propose walang sweldo ang mga senador. Presidente, Vice President, Senador at Congressman. Walang sweldo. Bakit in Venezuela when they took over, kalahati na lang sweldo nila? Deficit na tayo eh. Tingnan mo yan pag walang sweldo, per diem lang bawat. At upo mo dyan, babayaran kung di ba mag 100% na attendance yan. Kung may makukulong, may magbabago ba? Will it change? Ipakulong nyo na si Martin. Yun ang importante. Yun ang number 1. Nakagustuhan ng taong bayan. At salamat, Atty. Guanzon, at nandiyan ka at bumuboses ka doon sa mga gumawa ng pagnanakaw. Kaya kung umabot kayo sa bidyong ito, sabihin nyo saan lugar kayo. Para alam natin hanggang sa muli. Huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe at hit mo yung bell. Bye-bye!